Ito po si Coach Mary para sa ating Chapter 1, Puting Sapatos. 66 na kwento ng nakakatakot na bakasyon sa Nayon. Book by Mary Young. This article is subject and protected by copyright law. Chapter 1, Puting Sapatos. Sa kumuha ng puting naming sampayan, tinatawagan ko ang mga espiritu. Malalim at lubog ang mata ni Aling Segunda. Sana mabulok ang paa mo. Kasihan ka ng mga espiritu sa paligid at huwag kang tantana ng kamalasan. Lahat na kinuha mo sa aming mag-ina ay babawiin ng mga tughay naming kaibigan kasama ng mga pinaghirapan mo. Hinilipay ni Aling Segunda ang itim na kandila at isiningit sa libro ng Latin na nabili niya sa antique shop. Hayaan mo anak, ibabalik ng Diyos na higit pa ang kinuha sa iyo. Tumulo ang luha sa mata ng bata. Sa kabilang kanto, wow, sapatos, ang gara. Nininok mo yan ano. Sabit ang pinsa ni Aram sa kanya. Huwag ka nga magulo, sa kabilang kanto lang yan, bago diba? Tarantado kang bata ka dahil sa tropa mo kaya ka nagkakaganan. Pasukat! Huwag ka nga, di kasya sa'yo to. Size 8 nga size 6 ka, diba? Sabay tabing at layo ni Arem sa pinsan. Kinagabihan, natulog na mahimbing si Arem. 3:00 na madaling araw. Pug, pug, pug. Mga kabog sa hagdan, sa taas ng isa pang paupahan. Hoy, madaling araw na ang ingay nyo, magpatulog kayo, sigaw ni Arem. Kakahiga malapit sa ilalim ng hagdan sa loob ng barong-barong. Kinabukasan, may kumatok sa pinto. Tao po, tao po! Tao po! Magkita daw po kayo ni Madam sa barangay bukas. 5 buwan na po kayong hindi bayad sa tinitiran nyo. Aling Tasing! Pakisuyo po! Tawag ng babaeng dalaga sa labas ng maliit na bahay. Okay, sige, matipid na sagot ni Aling Tasing. Umalis na ang dalaga sa tapat ng pinto. Anak, lilipat tayo kung natitadali mo. Na naman, galit na sambit ni Arem. Magbihis ka. Pupunta tayo doon. Nagbihis ang dalawa, sinuot ni Arem ang sapatos na puti. Nasa kalye na biglang lumingon si Aling Segunda. Mauna ka na. Nalimutan ko ang ubi na niluto ko kanina. Para kay Tita Dali mo yun. Pagdating sa malaking apartment, nako, andito na naman yung batang yan. Sambit ni Dali sa tiyahin ni Arem. Hoy, 5'4" ka na. Ilang taon ka na. Wala ka pa trabaho. Ba, Arem, 18 ka na. Pwede ka na magtrabaho sa Pudsin. Nakatungo ang nanay ni Arem. Oo nga anak, mapapag-iwanan ka na. Oo na, sige po. Bukas magpapatulong ako na Saldi. Si Saldi ang mayamang anak, kaibigan ni Arem. Pag-uwi nila papunta sa barong-barong, biglang lumiko ang isang L300. Nahagip ang nanay ni Arem. Tulong, tulong ang babae na bugo! Sigawan ng mga tao, mga nanay sa kalye. Dinala ng tricycle ang nanay ni Arem sa ospital. Lumabas ang buto sa tuhod ni Aling Tasing. Galit at naiinis si Arem. Nakakainis, puro problema na lang. Sa ospital, umiiyak ang nanay ni Arem. Anak, ikaw muna sa ang dumiskarte. Nailipat na ng mga gamit ni Tita Dali mo. Nakasemento ang pa ako. 3 buwan pa ako bago makalakad ulit. Umuwi si Arem kay Tita Dali. Naghakot ng bag sa damit at mga damit. Nilapitan ni Dali ang pamangkin. Arem, ang sa akin lang naman, magtrabaho ka. Hindi ka ba naaawa sa nanay mo? Mabait pero strikta ang tiyahin ni Arem. Tandaan mo, pamangkin, ang buhay hindi puro takas at good time. Hindi puro pasyal. Hindi puro bakasyon. Itayo mo muna ang sarili mo bago ka magliwaliw sa buhay. Walang imik na umalis si Arem, dala ang overnight bag. Doon po muna ako na Saldi. Tahimik na umalis si Arem. Palabas ng pinto, pagdating ni Saldi, nandoon si Alex. Sigaw ng malakas si Alex, ayos! Kumpleto ang grupo, Repa Pips! Tawang malakas si Alex.
Pare, dito muna ako. Dalaw lang ako ospital kay mama. Antayin ko gumaling pa. Hanap muna ako ng trabaho. Ay, good yan, sabi ni Saldi. Hoy, bago shoes pa hila, may halong inggit ang mukha ni Alex. Hiking tayo bukas, pare. Taya kita, sabi ni Saldi. Wow, sige. Ano ka, ulol? Naka-ospital nanay mo, sagot ni Alex. Isama na natin yan para mawala ang stress, sambit ni Saldi. Sa hiking, nagtayo ng tent si Alex. Itinutok ang dulo ng tent sa magkabilang dulo at inilubog, itinali sa malaking pako na nakabaon sa lupa. O ayan, ihaw na tayo. May toma na dito. Lutuin mo, Arem. Kayo na lang dito. Dito lang ako sa loob ng tent, sabi ni Arem. Ang tamad mo talaga, sigaw ni Alex. Hayaan mo, stress pa yan. Bumalik ng motor si Arem. Sandali lang. Si Saldi pumunta ng kotse para kunin ang kumot. Nasa labas si Alex. Inayos ang tent sa labas. Kinuha ang puting sapatos sa labas. Hoy, Arem, sapatos mo, puro putik. Sabay bato ng sapatos pa loob ng tent. Buwisit na ulan to. Pagtapak ni Alex sa gilid ng tent, nadulas siya at nagdaos-dos sa baba ng bundok. Ah! Alex! Alex! Pare, si Alex sa ulog. Alex! Alex! Pare, humingi ka ng tulong. Tulala si Arem. After 4 hours, kalaliman ng gabi, 2 a.m., dumating ang mga ambulansya. Tumakbo pa palapit ang ina ni Alex. Alex, ano nangyari, anak? Anak! Nilalapitan si Saldi. Ano nangyari, ha? Ano? Niyuyug-yug ang balikat ni Saldi. Galit at sigaw na natanggap si Saldi. Saldi, di ba magkasama kayo? Malakas ang boses ng ina. Bakit mo siya pinabayaan? Bakit? Tingnan mo, nasan siya? Tita, nadulas siya sa putik habang inaayos ang tent. Madilim na po, hindi namin napansin na may hukay para sa gilid. Tita, ako na po humingi na sorry po. Itinaas ang stretcher. May tuksok na kahoy ang tiyan ni Alex. Maitim ang labi at kulay ubi, bali ang leeg. Alex, ramdam ng lahat ang takot ng tensyon. 6:00 ng umaga natapos ang rescue. Nasa isang tabi si Arem, nilapitan ng naka-uniform na pulis. Brad, pwede ba kita makakuha na ng statement? Tumango ng malungkot si Arem, nakatingin sa lupa. Pare, paano nahulog si Sir? Mahina ang boses ni Arem. Nasa loob po ako ng tent eh. Bumalik ako sa motor ko. Hinagis siya sa akin ng sapatos ko sa loob. Tapos pagtapak niya malapit sa lupa kung saan nakabaon, doon ang nadulas na po siya. Hindi po namin siya makita sa baba kaya tumawag kami 911. Anong oras kayo dumating sa bundok? 5:00 po, basta malapit na po gumabi. Nagsimulang umikot ang pulis sa lugar. Nagtanong, wala po ba kayong ibang kasamahan dito? Wala po. Nagdatingan ng ibang hikers. O, tabi po muna kayo dyan. Sigaw ng driver ng rescue car. Nagsimulang maglagay ng yellow caution tape ang mga pulis. O, wala mo nang pwede pumunta sa perimeter na ito, ha? Within 48 hours, ha? What no? Kailangan namin ng fingerprint sa bangkay. Baka mahuli kayo. Baka masangkot kayo. Pinicturean ang bangkay ni Alex. Sumama na sa ambulansya ang ina ni Alex. Maya-maya, dumating ang mama ni Saldi. Anak, ano nangyari? Dala nila ang jeepney. Bumaba sa jeepney ang tatay ni Saldi. Kawawa ang nanay ni Alex. Kakahiwalay lang ng magulang niya tapos ganun pa ang nangyari. Wala na nga tatay si Alex. Ganito pa. Ibabalik namin ang kotse mo sa bahay, ha? Dala namin ang jeepney. Malungkot ang pugto ang mata ng ina ni Saldi. Umandar ang kotse pabalik ng Maynila. Naiwan ng nanay ni Saldi at ang tatay niya. Kasama si Kulog, ang kanilang tagabuhat ng bigas sa negosyo nilang bigasan.
Sakay na, buwisit kayo, puro kayo thrill seeker, puro kayo bakasyon. Galit na ama ni Saldi. Lulugo-lugo si Saldi, sumakay sa jeepney. Pare, sabay ka na, kasunod na sumakay si Arem. Lahat ay tulala. Sa 3 oras na biyahe, isinakay itinali ang motor sa likod ng jeepney. Nakasakay ang boy nila Saldi. Oy, itali mo na ang motor ni Arem dyan sa likod. At ikaw naman, ha, Kulog, sakyan mo ha, dahan-dahan lang, wag mong ibabangga. Sige po, dahan-dahan lang po kayo, sagot ni Kulog. Mabuti na isama namin si Kulog. Si Kulog ang tagapagbuhat ng mga bigas sa negosyo ng mga bigasan ni Saldi. Paliko-liko na sila ng daan, biglang kumapit sa dibdib ang ama ni Saldi. Biglang preno ang jeepney. Amelia, tubig! Sigaw ng tatay ni Saldi. Ay, tubig! Sabay lapit sa asawa. Saldi, ikaw na muna ang magmaneho. Tumba ang motor sa likod na sinasakyan ni Kulog. Kulog! Iiwanan ka muna namin sa gasolinahan. Babalikan ka namin. Anong babalikan? Isama na yan, ay. Tatay, masama ang pakiramdam ko. Dapat maghiwalay-hiwalay tayo. May nararamdaman pa man ako. Masama ang pakiramdam ko, gate ni Aling Amelia. Idinaan ni Saldi sa gasolinaan si Kulog sakay ng motor. Huwag ka muna sumunod sa amin. Susunduin kita mamaya. Magko-commute ako papunta dyan. Saad ni Saldi na malalim ang iniisip. Sige po, huwag mong iwanan ng motor ha. Doon ka malapit sa guard. Tumango si Kulog. Tulala pa rin si Arem. Masama na kaagad tayo pa uwi, tapos galing pa tayo sa patay. Dapat mailigaw ang kaluluwa na wala pang bendisyon ng katawan ng namatay. Mapamahiin ang ina ni Saldi. Halos 10 taon na naglilinis bilang volunteer ng simbahan si Aling Amelia. Magmula ng isilang si Saldi. Si Saldi ay miracle baby. Dahil masela magbuntis si Aling Amelia sa panahon na yon, at ang ama ni Saldi ay may sakit sa puso. Himala na nga na nabuhay at nabuo pa si Saldi sa tiyan ni Aling Amelia. Simula noon hanggang isilang si Saldi ay dinadala sila sa simbahan tuwing linggo. Habang nagmamaneho si Saldi, ang ama ay katabi sa upuan ng ina sa likod ng jeep. Papaliko ay may naaninag si Saldi sa gilid ng daan. Isang lalaki na naglalakad. Maaaring ilusyon pero nakita na ang t-shirt ni Alex at ang pantalon na itim nito. Tumigil si Saldi, bumaba sa sakyan. Oh, bakit? Hoy! Saldi! Bakit ka bumaba? Mama, si Alex nasa daan. Nakita ni Saldi si Alex. Naglalakad, walang sinelas. Anak, bumalik ka sa sasakyan. Humahabol ang ina ni Saldi. Namamalik mata ka. Tulala na naglalakad si Saldi papunta sa kawalan. Mabilis ang sasakyan kasalubong ni Saldi. Halos masagasaan. Sumisigaw si Aling Amelia. Bumaba si Arem ng sasakyan. Sinigawan si Arem ng tatay ni Saldi nang hihina. Ano ba naman kayo? Isuot mo itong rosaryo sa kanya. Bilisan mo. Mabilis ang lakas ni ang bilis ng dakbo ni Saldi na parang may hinihila sa gitna ng kalsada. Umiiyak na ng hina ang hindi na niya mahabol si Saldi. Tumatakbo si Arem. Hoy pare! Naabol si Saldi. Halika dito! Sinuot ang rosaryo sa binata. Pare, halika na. Walang naririnig si Saldi. Sinampal ni Arem si Saldi. Pak! Biglang nagulat si Saldi. Halika na! Ako na lang magmamaneho. Bilisan mo. Ako na lang magmamaneho, ha? Doon ka na sa likod ng jeepney. Sakay sila sa jeepney. Nasa likod si Saldi. Ay naku, huwag muna tayo lumakad. Inilabas si Aling Amelia ang Biblia. Sumunod kayo sa sasabihin. Walang tao sa driver's seat. Lahat sila ay lumpo sa likod. Nagsimulang mag-usal ng panalangin si Aling Amelia. Sumunod kayo sa sasabihin ko. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae. 3 beses na inusal ni Aling Amelia ang dasal. Mahabaging Diyos, tulungan mo po kami. Tila lumiwanag ang palibig. Hala, tara na! Dahan-dahan ang patakbo ni Aram sa sabay tahimik na patuloy na pagdalasan na katungo ng 3. Huwag tayong tumigil sa pagdadasal. Huwag muna kayo dumiretso sa bahay. Sa simbahan muna tayo. Pagdating nila sa bayan, nagsalita si Aram. Hindi na po ako makakasama sa inyo, tugon ni Aram. Didiretso po ako ng ospital. O sige, huwag mong tanggalin ang rosaryo hanggang 40 araw ha. Iyo, makinig ka sa akin. Pahabol ni Aling Amelia. Opo, salamat po ulit. Mag-ingat po kayo. Ako na munang bahala sa motor mo, pre. Kukunin ko sa gasolinahan mamaya. Doon na muna sa garage namin, ha? Pagdating ni Aram sa ospital, masaya ang mukha ng ina ng anak ng ina. Anak, halika. Bumili ka ng pagkain. May Jollibee malapit sa atin. Bilisan mo. Inabot ang 300 pesos. Nagmamadali si Aram na parang tuliro. Pagtanaw sa Jollibee, 2 pasit ang sumalubok kay, yes, ayos! Akin na yan! Akin na yan! Pinalibutan ito at hinarak. Kinuha ng 300 sa hawak ni Aram. Pucha, ang bilis sa mga batang yun ah. Nawala at tulala si Aram sa sarili. Hoy, hoy, mga buwisit kayo. Akin na yan. Buwisit sa buhay ito. Oh. Napatungo si Aram at napansin ang sapatos. Ang lilis sa sapatos. Di ba puro putik to? Biglang kinalabit ng matanda si Aram. Hoy, hoy, hoy. Napalingon si Aram. Bigyan mo ko ginto 5 piso. Ha? Ano po? Bigyan mo ko ng 5 piso. Yung ginto. Ano? Kinuha na nga ang pera ko. Bullshit naman, oh. Bilisan mo bago mahuli ang lahat. Bulag ang isang mata na matanda. Amoy sampagita. Malamig ang kamay. Nakahawak sa braso ni Aram. Tila ayaw siyang bitawan. Bumulong ang matanda. Bigyan mo ko ng 5 piso na ginto. Bilisan mo. Ano po? Sagot ulit ni Aram. Ang sapatos mo ay hindi sa'yo. Yan ay galing sa patay. Kinuha yan pagkatapos ilibing. Hinukay yan. Hinukay yan ang bangkay na yan. Kinuha ang sapatos na yan para kunin ang kaluluwa ng namatay. Ibalik mo yan sa sementeryo. Ibalik mo yan. Pagkatapos ng 3 buwan, maaraw ang linggo. Bihis ang mag-ina, si Saldi at si Aling Amelia. Paglabas sa simbahan, nakangiti ang mag-ina. Maaliwalas ang muka. Ay, salamat! Malapit nang gumaling ang tatay mo. Nakakatayo na. Naku, marunong na pumunta sa CR mag-isa. Salamat sa Diyos. Biglang napatigil si Aling Amelia. Anak, nakikita mo ba ang lalaking ito? Ito ang anak ko. Pinakita ni Aling Tasing ang litrato ni Aram. Nakasabit ang rosaryo sa wheelchair. Baka nakikita mo ito. Iniwan ako sa ospital. Hindi na bumalik. Paulit-ulit ang salita ni Aling Tasing na nakasakay sa wheelchair. Nagulat ang mag-ina. Huy, si Aling Tasing yun ah. Mabilis na lumapit ang mag-ina kay Aling Tasing. Hinawakan ni Aling Amelia ang kamay. Tila namamalik mata. Si Aling Tasing ha. Awang-awa si Saldi sa nanay ni Aram. Nasaan po si Aram? Umiyak at humagulhol si Aling Tasing. Hindi pa siya bumabalik. Naku, mabuti na lamang po nakita namin kayo dito. Naglilibot kami ng iba't ibang simbahan para sa panata kay tatay. Bedridden po ang tatay pero gumagaling na. Pilit na pinapaalala ni Saldi ang pagkakanan lang ni Aling Tasing. Pero nakatungo lamang ang babae. Mama, tulungan natin si Alex, nawawala. Sa isang sementeryo, isang binata ang paikot-ikot, dala ang puting sapatos. Madumi, hinahabol ng mga langaw na tila wala sa sarili. Nakatingin ang mga babae sa kanya. Uy, kawawa naman, ang gwapo pa naman. Siguro hindi na kaya ng pagkamatay ng kaanak niya o girlfriend niya. Ang lalaki ay si Aram.
Bungi-bungi ang ngipin. Madumi at marungis, mabaho. Isa-isa niyang tinitigilan ang puntod na may pangalan. Hoy, wag niyong tawanan yan, ang sabi na nagwawali sa sementeryo. Hinayaan namin siya dyan matulog. Mag-iisang taon na siya dyan. 6 na buwan na eh. Paikot-ikot, hindi naman nananakit. Kaya binibigyan namin ng tirang pagkain at tubig. Naku, ayaw maligo niyan. Kaysa mapagtipan ng mga adik sa labas, dito na lang siya sa loob ng sementeryo. Huwag niyo nakutyain, ipagdasal niyo na lang. Lumayo na ang mga babaeng naghahagikikan. Kung lalapit ka sa lalaki at sa binatang ito ang maririnig mo. Hoy, baka sa'yo to. Kunin mo na. Sinusuli ko na ito na oh. Tapos ilalapit ang tenga sa puntod na parang may naririnig. Pagkatapos ay aalis, lilipat ulit sa isang puntod. Hoy, baka sa'yo to. Kunin mo na, sinusuli ko na oh. Ito na oh. Sige na, kunin mo na.